Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, magagabi na waiting ako sana sa revenue update sana sa Jackie Lou sa day 15. Kaso lang wala pa yata. So, hinatay ko si Pangit, wala pa nakaset or nakaabang na live. So, pero meron akong details mga kamay na ginawa dun sa tatlo, kay Kiefer, kay Louie TV, kay Japper. So, mag-update tayo mga kamay. Pero before that, mga dito sa labas is yan, pakita ko sa inyo mga kamay, gabi na. So medyo kidlat mga kamay. O di ba? Kita nyo, tapos yung motor nandito na. Dito ko na ilagay sa sa tapat namin gawa ng ginagawa natong bahay mga kamay. Nag-uumpisa na. Tapos yung food cart natin nandun, no. So kumbaga halos na kami mga kamay, 3 weeks na hindi na connect ang yung basurahan. Buti na lang, nandun na nakaring basurahan doon sa may food cart, sa may tabi. So, buti na lang meron sa akin nag-offer ba. So, si tatay, so nangangalakal, ang sabi sa akin, kung pwede daw niya, kolektahin niya, yung basura. So, pinakuha ko dito sa may pader, tapos yung doon sa may food cart. Tagin to, sinakay doon sa, sa bisikleta, na may sidecar. So binayaran ko lang ng mga para itapon nyo din sa pinaka main road. So yun, para at least malinis. Kasi nga ang mangyari is natatambakan na ito. 3 weeks ba naman mga kamay, walang pumapasok dito. Grabe. Di mo lang naisip mga kamay, di ba? At yun, bago tayo tungo sa ating pag-uusapan is ito mga kamay. Isa to sa pinaka-paborito ni Japper mga kamay, Browas. So hindi tayo nakadala kasi gawa kasi ito sa Luciana sa Laguna. So doon ang isa sa pinakamasarap na Browas mga kamay. So yun, hindi siya matamis, hindi nakaumay mga kamay. So kung gusto niyo order mga kamay, masarap to. Murang-mura lang. So yun. Tsaka ano nga pala ngayon, PBA drop. So ang top overall pick sa mga nanood ng PBA dyan, si Stephen Holt. So Will-Am siya. At hindi na rin ako nanonood ng PBA basta-basta eh. So kahit na NBA, gawa ng bira na sa NBA, gawa ng nabibisi na tayo sa pag-vlog tsaka sa mga bagay-bagay na pang-pamilya. So yun. Anyways mga kamay, since na GoPro ang gamit natin at lahat ng syempre details makikita dito sa may tabi. So ilalagay ko pa rin mga kamay para at least masundan niyo po yung sinasabi ko. Since na wala pang revenue update si Pangit, kinuha ko details nung day 14 tsaka 13. Tsaka mga may, yung sa Jackie Lou kasi mga may, day 17 na ngayon, September 17. Dapat, kumbaga, di ba natatandaan nyo, gumawa ko ng parang estimation na hindi dapat sila bababa ng 105,000 views na may 3.2 na RPM per vlog. So dapat ngayong day 17 meron na silang dapat 1.7 million views para pumasok po sa daily rate. So kumbaga 2 days delay lang yung Pangit sa atin updated. So ngayon i-discuss natin yung details nila. So yun, makikita niyo po diyan sa screen natin mga kamay. So umpisa na muna natin kay Kiefer, may Kiefer Bros. So nung day 14 mga kamay, na revenue niya nasa number 3 spot siya, meron siyang $1,200. So nung day 13 meron siyang 1,170. So yung 1 day interval na yun, yung nagain niya lang is $30. So sobrang baba dun sa minimum dapat na $333.33 per day. So halos nag-average lang po si Kiefer ng $85.71 per day sa 14 days. So not bad yan mga kamay, sa isang small YouTuber kasi sobrang laki na po niyan. Pero sa channel kasi ni Kiefer na which is meron siyang 1.5 million na subscribers is napakababa po niyan mga kamay. Pero anyways, not bad, maganda po yan. At the same time mga kamay, pag yan nagtuloy-tuloy kasi hindi nagpipik yung views ni Kiefer kahit nagtumigil siya si Japper for 7 days hindi talaga nakakuha ng views. Pag yan nagtuloy-tuloy mga kamay, yung 85 na yan hanggang sa katapusan, pwede siyang kumita dyan na total estimated revenue na $2,571.43 which is
makakapagbayad siya ng ng 50k na revenue ay na penalty. So magkano yung $1,000, meron pa siyang tira na mga 1,500. So not bad mamay, laki na po yun, nasa almost 70 to 80,000 pesos sa isang buwan. So laki na po nun mamay. So ngayon, yung dapat supposedly yung day 14 nila na revenue, dapat meron silang 4.6 yata. So yung deficit ni Kiefer is pumapalo po ng 3,466.62 kasi 1-2 lang pong ang nakuha niya. So halos ang niya, ang deficit niya sa days is nasa 10.40 or 10.5 days. So meron pang natitirang since 17 ngayon, 13 days, kailangan niya i-double yun. Kung kuwari yung nakuha niya ng 333, dapat madoble yun. Dapat magkaroon siya ng daily income ng 666 para maabot niya yung current na revenue. So sobrang laki po ng habulin ni Kiefer. Pero anyways, ganun talaga mamay. Yun talagang lumalabas na performance nila during this challenge So ngayon, dadako tayo kay Kapanalig sa number 2. Si Louie TV, day 14 meron siyang 2,947. So sa day 13 meron siyang $2,776. So ang naging niya lang doon is 171. So medyo halfway doon sa 333. So nag-average po si Kapanalig on a daily basis sa 14 days ng 210.50. So not bad mamay, ang laki po yan, halos 10,000 per day or more. So yan, pag nagtuloy-tuloy yun hanggang sa katapusan 210 and 210, pwede siyang makakuha ng estimated revenue na $6,315. So ang ganda po niyan. So kahit na ibawas niya yung 50,000 na penalty, meron siyang makakuha at least na 200,000 na revenue at the end of the month. So ang current revenue deficit niya pumapalo po ng 1,719.62. So almost 5 days po yan pag kinonvert natin sa days yung deficit. So kumbaga yung 5 days na yun dapat double 666 din. So yan po yung performance ng actual revenue ni Kapanalig. So ngayon, yung number 1 si Japper Sniper, which is tumigil din, di ba, for 7 days at nakapag-upload na rin siya sa 2 days ng halos 5. So kahapon day 14 meron po siyang revenue na 4,044. So nung day 13 4,010. So nagain niya po dun sa $34. So itong $34 mga sa aming small YouTuber, mahirap po to na i-achieve. So si Japper 7 days wala pong upload, meron pang $34. Yung latak-latak ba ang sinasabi namin. So not bad mga. So pag ginawa natin daily average niya ni Japper sa 14 days, nag-average po siya ng 288.86. So very close siya dun sa 333.33. So kumbaga kayang-kaya niya habulin. Pero mag-i-stick tayo dito. Pag yan consistent rin nakuha ni Japper on a daily average, ang pwedeng potential revenue niya at the end of this month or at the end of this challenge, pwede siyang makakolekta ng $8,665.71. So kumbaga penalty silang 50,000, malaki pa rin matitira kay Japper, nasa 300,000 plus. At yung current deficit niya nasa na po 622.62. So kayang-kaya habulin po yan ni Japper yung deficit. So nasa lang siya, pag i-convert natin sa days na deficit, nasa almost 2 days po. So yakang-yaka habulin mga may. At kung dito natin pagbabasihan mga may, yung estimation nila, hindi po sila makagraduate sa $10,000. So lahat po sila magpe-penalty. Pero may chance lang talaga dyan na for sure makagraduate is baka si Japper lang po mamay. So kasi very close to 10,000, nasa 6 po siya. Si Kapanalig, pwede naman sila lahat mamay. Pag once na meron nag-viral kay Kiefer, kay Kapanalig, pwede mamay. Kasi ngayon kasi open kumbaga open area pa sa kanila sa pag-vlog. Any vlog pwede mag-viral sa kanila. So yung hanggat hindi natatapos yung challenge, potential sila makagraduate lahat. So yun. Ngayon, para mas klarado sa inyo mga may, kumuha ko ng details sa channel nila mga may, kung na ba yung performance nila based dun sa natin computation. So sinabi ko kanina,
dapat as of ngayon, day 17, September 17, meron na silang 1.7 million na minimum. So, para at least sa 3.2. So, titingnan natin kay Kiefer mamay. Kay Kiefer Official Vlog, meron na siyang vlog ngayon na 35 vlogs. So, 17 days. So, halos 2 vlogs a day siya mamay. Ang views count na nakuha natin sa total na sa channel niya for the last 17 days is 575,400 views. So, sobrang layo po sa 1.7. So, 1.2 deficit niya. So, pag kinuha natin estimated revenue niya by the views sa 3.2 na RPM per 1K, that's $1,841.28. So, malayo din mamay kasi dapat sa 1.7 dapat nagre-range sila ng $5,700. So malayo po dun si Kiefer. Pero pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, 56.70 itong palitan. Meron na pong si Kiefer na potential earnings sa Philippine Peso na 104,437.40 pesos. So malaki na po yan mamay. So hindi pa po tapos ang ang buwan at nakaka 6 digit na po siya, which is alam ko naman po na kababalik lang ni Kiefer sa SOCMED for the past 2 months mamay. So kumbaga good start to sa kanya, sana ma-maintain and then lumaki pa po mamay. So anyways, dadako tayo kay Louie TV Kapanalig, which is meron na siyang 242k na subscribers. Nakapag-vlog na po siya ng 32 this September, as of September 17. So halos 2 vlogs sa din si Kapanalig. Ang views count na nakuha niya is 863,000 views. So medyo malayo dun sa 1.7. So behind na behind siya. Pero pag kinuha natin estimated revenue niya by the views, that's around 2,761.60. So halos kalahati dun sa 5.7. So 3.2 po ito mamaya. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 156,607.95 pesos. So not bad din. Halos po sila mga may 6 digit at yun nga, kung sa actual revenue or actual estimated revenue natin, medyo malayo po sila mga may silang dalawa. So dadako tayo ngayon kay Japper mga may. Si Japper Sniper Official mga may, meron siyang 959k na subscribers. So nakapag-vlog na po siya ng 26 as of September 17. So kumbaga nung nag-stop siya, 21 vlog siya. Tapos yung after 7 days, nadagdagan po siya ng 5 vlogs. So yung vlogs na 5, medyo tone down yung views. So hindi siya nagpipick ng maganda. Hindi po nakaabot yan ng 60,000 yung lahat or 50,000. So sana maganda siya. Kumbaga umabot dun. Pero yung views count niya is pumapala na po mga kami ng 1,674,000 views. So medyo close siya dun sa 1.7. So pero mas mababa siya dun. Kumbaga hindi niya na-achieve yung 1.7 na minimum. Pero pag kinuha natin estimate revenue niya by the views, pala po siya ng $5,356.80 mga may. Very close dun sa 5.7. So sabi ko nga sa inyo, si Japper lang po ang posible or may potential na makagraduate dito sa challenge ito based sa ating assessment. Pag kinuha natin Philippine conversion niya sa 5.3, that's around 303,887.70 pesos po mga kamay. So yan po ang potential earnings as of now, day 17 kay Japper Sniper. So yun po mga kamay, halfway na po si Japper dun sa 10k. So yun po ang details nilang tatlo. Hopefully mga kamay, so sabi ko nga nung sa live stream mga kamay, in 7 days na nag-upload si Bay Japper, sana na kumbaga nakahabol yung dalawa, kaso lang hindi talaga nag-pick mga kamay. So kumbaga talagang kahit na anong discard ni Bay Japper na i-promote, i-share sa community, talagang kumbaga may preference talagang mga viewers mga kamay kung sino lang talagang pupuntahan niya. So supportahan kung sinong solid sa mga channel. Minsan nag-stick lang talaga sila doon. Kahit na sabi nila mag-transfer dito, manood na dito, na kahit na wala pang upload dito, hindi natin talaga kumbaga ma-prepare na manood sa kasi nga may mga kanya-kanya silang preference sa panonood sa mga content creators. So kumbaga sa kasi sa naman ni Bay Japper sa sindaban niya, gusto naman niya kahit papaano is makatulong sa pangkalahatan para at least lahat kami mga kamay, hindi lang po dyan sa challenge yan, lahat kami is tumalubo mga kamay. Kung gumagawa siya ng paraan,
in his own way para makatulong po sa amin, sa community na na binuo niya po mga kamay. So which is ito po, Exhort Family. So yun po mga kamay. So sobrang thank you po sa mga manood nitong vlogs natin. At hopefully meron kayong nakuha ng impormasyon dito sa ating vlog mga kamay. So lagi po sinasabi ni Brix mga kamay, alam niyo na, habakan niyo po yung panonood ng vlogs natin. At don't skip ads mga kamay, kasi dyan lang po kami kumikita at may establish ang aming channel. So paano yung mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay.